Cine Recap PH. Ang pelikulang ibabahagi ko ngayon ay patungkol sa mga sundalo na nais makapasok sa Ranger Regiment o mas kilala sa United States Army Special Operation, ngunit sa kanilang huling pagsubok hindi inaasahan may makaharap silang hindi pangkaraniwang makinang pangyera. Ang pelikulang ito ay ang American action science fiction film na ipinalabas 2026 na pinamagatang War Machine. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Nagsimula ang palabas sa Kandahar, Afghanistan kung saan isang convoy ng US Army ang ipinadala upang tulungan ang na-stranded na iba pang convoy na nasiraan. Pinamumunuan ang convoy ng hindi pinangalanang staff sergeant kung saan magkapatid pala ang dalawang sundalo. Habang inaayos ng sergeant ang sasakyan ng kapatid, hinikayat siyang sumali silang dalawa sa Ranger Assessment Section Program o RASP. Tumanggi ang sergeant dahil masyado itong mahirap pagdating sa kanyang edad. Ngunit pinaalala ng kapatid na nangako silang dalawa noon nang magkasama kaya pumayag din ito na napipilitan lang. Subalit nang paalis na sila inatake ang mga ito ng Taliban, napatay ang lahat ng sundalo bukod sa sergeant na tanging nakaligtas sa mga pagsabog. Natagpuan niya rin roon ang kapatid na malubhang sugatan at kinarga pabalik sa kampo ngunit nawalan ito ng malay bago pa makarating pero binigyan siya ng award na Silver Star. 2 taon ang lumipas, ang sergeant ipinagpatuloy ang pangako sa kapatid na pumasok sa RASP. Binigyan siya ng numero bilang candidate number 81 at inalok na maging team leader pero tumanggi ito. Ang lahat ng mga kalahok ay isasalang sa iba't ibang pagsasanay ng 8 linggo upang subukin ang kani-kanilang limitadong kakayanan. Ang sinumang makakaabot sa finals ay sasalang sa huling pagsubok na tinatawag na Death March na kailangang matapos sa pagtawid sa finish line at doon pa lang sila maging ganap na ranger. Nagsimula na ang pagsasanay ng mga kalahok upang subukin ang kanilang tibay sa pangangatawan at isipan. Marami ang hindi nagtagumpay sa simula pa lang habang ang mga naiwan ay patuloy na lumalaban para sa pangarap na maging ranger. Sa kabila nito, si number 81 ang nangunguna sa lahat pagdating sa pisikal na kakayahan. Pinag-uusapan siya ng lahat lalo na ang kanyang nakaraan nung siya lang mag-isa ang nabuhay sa kanyang buong team mula sa pag-atake. Binalaan ni number 7 ang mga kasama sa pag-uusap pero hindi sila nakinig. Nang marinig sila ng superior na galit ito pero sinalo ni 7 ang mga kasama ngunit binigyan ng parusa ang lahat. Magmula nang mangyari ang pag-atake sa Afghanistan nakakaranas ng trauma si 81 sa insidente, hindi siya nakakatulog sa gabi na napapansin ng mga kasama, pero si 7 naintindihan ang nararamdaman ni 81 sa pangyayari habang matinding pagsubok ang kinakaharap ng mga kalahok na magagamit rin nila pagdating sa totoong labanan. Huling linggo na ng pagsasanay, pinaglakad sila sa ilalim ng tubig upang subukin ang kakayahan ng nakalubog, lahat sumuko maliban kay number 81 na naalala ang mga panahon na pilit niyang madala ang kapatid sa kampo sa kabila ng sugat nito sa tuhod. Ngunit dahil dito muntikan na siyang malunod na agad iniligtas ng mga kasama, pero ipinatawag si 81 ng major sa kanyang opisina. Habang naghihintay, napapabalita na may asteroids na papalapit sa planeta. Kinausap ito ng major sa balak na pagtanggal sa kanya sa training. Aminado silang malakas ang pangangatawan ni 81 ngunit ang inaalala nila kung paano siya mag-isip dahil nakakaranas ito ng trauma at hindi pa nakikisalamuha sa iba. Pinapirma si 81 ng voluntaryong pag-alis na pabor sa kanya, pero tumanggi ito upang tuparin ang pangarap na maging ranger. Nang tatawagin na ang mga huling makakapasok, natawag si 81 sa kabila ng gusto siyang tanggalin habang masayang-masaya ang lahat pero wala pa rin itong emosyon. Para sa huling pagsusulit, isang pagsubok ang ibinigay sa kanila na wasakin kunwari ang isang aircraft na nasa teritoryo ng mga kalaban bago pa nila ito makuha, at sa pagkakataon na ito si number 81 ang ginawang team leader bilang pagsubok na rin sa kanya ng major na kailangang makabalik para tawirin ang linya upang maging ganap na ranger. Agad umalis ang mga kalahok sakay sa 2 Black Hawk helicopter, hindi nagtagal narating na nila ang lokasyon para sa huling pagsubok na tinatawag na Death March. Habang naghahanda para sa misyon, wala man lang pampalakas na loob na sinabi si 81 para sa kanyang team, si number 7 na ang nagsalita para sa kanya dahil dati nila itong team leader at agad nang umalis ang grupo. Kalaunan, nakarating na ang mga ito sa lokasyon ng target, natagpuan nila roon ang kakaibang aircraft at agad nagplano ng gagawin ngunit may napansin ng radyoman na bagsak ang kanilang komunikasyon sa base bukod sa weirdong naririnig na tunog. Gayunpaman, sinimulan na nilang lapitan ang target para tapusin ang misyon na pagpapasabog sa aircraft. Biglang may natano si 81 sa di kalayuan na kumikinang,
Sininyasan niya ang kasama upang suriin ang paligid na ipinagtataka ng mga ito at agarang inilagay na ang bomba sa aircraft. Nang marating ni 81 ang nakitang lugar nalaman niyang naroon ang kanilang tunay na target, ngunit pinasabog na ng mga kasama ang kakaibang aircraft. Matapos ang malakas na pagsabog, nagtataka ang lahat nang wala man lang itong gas-gas. Bigla na lang itong nabuhay mula sa pagkakatulog na ipinagtataka ng lahat kung anong klase ito at naglabas ng kakaibang liwanag ang makina. Sinuri niya ang buong paligid at nang makuhanan silang lahat, naglabas ng armas ang kakaibang nilalang, saka nagsimulang tinarget ang mga kalahok na hindi na parte ng kanilang training. Nagkanya-kanyang takbuhan ng lahat upang makaligtas, ngunit bangin na ang nasa kabila at wala na silang mapupuntahan pa. Naglabas ng bomba ang nilalang na bumagsak sa harapan nila dahilan ng nahulog ang mga ito sa napakataas na bangin. Sugatan ng lahat, ngunit ang isa sa kasama ay malubha matapos matusok habang hindi pa din maipaliwanag ng grupo kung ano ang kanilang kalaban. Nang suriin ni 81 ang paligid, naroon sila sa itaas ng napakataas na bangin. Ang pag-asa na lang nila ngayon ay ang makontak ang base, ngunit naiwan ang kasamang may dala ng radyo. Bumalik si 81 sa itaas para kunin pero inabutan ang mga kasamahang patay. Natagpuan niya rin ang may hawak ng radyo, ngunit wala na rin ito, maging ang radyo hindi na mapakinabangan. Doon nakita ni 81 ang nilalang na nasaksihan mismo ang pagpatay sa kasama. Agaran itong bumalik para balaan ang lahat sa gumagalaw na makina na kailangan na nilang lumikas, ngunit ayaw makinig sa kanya ng mga kasama. Sinabihan sila ni 7 na sumunod sa team leader at agad nagsikilos para bumaba sa bangin. Nagpaiwan si 96 para alalayan na makababa si 7 na hindi makalakad. Nauna na si 81 upang umalalay sa pagbaba, subalit napansin nito na may kakaiba sa kanyang kumpas, na ibig sabihin malapit sa kanila ang nilalang. Pinatay si 96 dahilan ng pagkahulog ni 7 at lalong napuruhan. Agarang nagsipagtago ang mga ito sa gilid ng bangin. Ngunit gumamit na naman ng scanner ang robot upang suriin ang paligid. Nahagip si number 7 kaya agaran silang nagsitakbuhan bago pa sila makita patungo sa kakahuyan. Nagpalipad ulit ng mga bomba ang nilalang sa kanila, buti na lang nagawa nilang makaligtas at nakalayo sa lugar nang hindi na nasundan pa. Hinala ng mga ito may nag-set up sa kanila nang hindi pa rin alam kung ano talaga ang nangyayari. Inatake naman ng trauma si 81 sa nakaraan, buti na lang mabilis lang ito napakalma ni 7 at agad tinulungan ng kasamahan na nabalian ng binti. Nagpatuloy sa pagkilos ang natitirang survivor upang hindi masundan, subalit kinailangan nilang tumawid sa napakalawak na ilog. Para magawa ito, si 81 na ang nagpresinta at iniwan ang kanyang kumpas upang malaman kung paparating na ang nilalang. Tumalon si 81 sa ilog sa kabila ng napakalakas na agos ng tubig. Inakala ng lahat tinangay na siya pero nagtagumpay si 81 na nakatawid sa kabila at agad inayos ang lubid para makadaan ang mga kasama. Naunang pinatawid si 7 na hila-hila ng kasamahan, ngunit pagdating sa kalagitnaan nagkaproblema sa tali at muntika na itong mahulog kaya agad silang sumunod para tumulong, subalit nasundan na naman sila ng alien at tinarget ang kasamahan habang nahulog din ang lahat sa ilog. Tinangay sila sa agos hanggang marating ang napakataas na talon. Nagawa nilang makaligtas sa tulong ni number 66 na napadpad roon. Hindi na rin sumunod ang nilalang at nagpatuloy ulit sa paglalakbay ang lahat. Matapos matawid ang mga bundok, narating nila ang cadre na nagsisilbing command post para sa kanilang huling pagsubok, pero wasak na ang lahat ngayon. Napansin ni 81 na tinamaan ang post magmula sa itaas ng bundok, pero ayaw maniwala ni 15 dahil masyado itong imposible. Napagtanto ng kasamahan na ang nilalang na gustong pumatay sa kanila ay hindi pangkaraniwan. Hinala nilang nagmula ito sa ibang planeta. Natagpuan din ng mga ito ang sergeant na sunog ang buong katawan. Hindi na ito nagtagal pa kaya gusto nang kumilos ni 81 para magpatuloy, pero kumontra na naman si 15 na gustong magpahinga sandali. Giniit niya na wag silang itulad sa kanya na walang pakiramdam sa lahat ng bagay. Nang mabanggit nito ang war hero, nagalit si 81 dahil hindi niya yun kailangan. Hindi siya nakarating sa kampo sa tamang oras para iligtas ang kapatid. Nagising na lang siya sa ospital at binigyan ng Silver Star na hindi niya kagustuhan dahil mas mahalaga sa kanya ang buhay ng kapatid. Ang gusto niya lang ngayon makabalik agad sa base upang mabalaan ang lahat. Dahil dito agad sumunod ang mga kasama kay 81 upang ayusin ang armored vehicle para magamit. Nagtulong-tulong ang lahat na matanggal ito sa pagkakasabit, ngunit matapos maalis paparating na naman ang robot. Nagmadaling tinanggal ng mga ito ang mga tali na inilagay, pero nang paalis na sila wala palang bala ang baril ng sasakyan. Bumalik si 15 para kumuha ng magagamit, ngunit dumating na ang nilalang sa lugar. Sinubukang tumakas ni 15, dala-dala ang mga bala pero napatay ito.
agaran ng pinatakbo ni 44 ang sasakyan upang tumakas habang nilalabanan ng mga kasama ang nilalang gamit ang machine gun, subalit talagang hindi ito tinatabla ng bala. Patuloy silang hinahabol ng robot at pinapaputukan, buti na lang nakatulong kahit papaano ang armor ng sasakyan hanggang sa nagawa nilang makalayo. Akala ng mga ito ligtas na sila ngunit nagpaulan ang robot ng napakaraming bomba. Pilit iniilaga ni 44 ang mga pagsabog subalit nawalan siya na kontrol patungo sa gubat, sa kabutihang palad nakaligtas pa rin sila mula sa mga pagsabog at nagpatuloy sa pagtakas palayo sa lugar. Ang hindi nila alam, nakaabang na pala ang makinang pandigma sa itaas ng bangin, bumagsak ito sa kanilang harapan at gumamit ng kakaibang malakas na puwersa, buti na lang nagawa nila itong iwasan. Patuloy sa pagtakas ang mga ito habang sinusubukang pigilan ng alien, tinamaan na rin ang isa pang kasama pero lumalaban pa rin si 81 ngunit talagang hindi sila tinitigilan ng nilalang, tinarget niya ang bangin upang gumuho sa alien na robot subalit napatay na ang lahat ng kasama at bumangga ang kanilang sinasakyan. Sa kabila nito, nakaligtas pa rin si 81, nang balikan niya ang sasakyan wala na ang mga kasama at nakita na nawasak din ang kabilang bahagi ng robot mula sa pagguho, pero buhay pa ito na tila nagpapadala ng signal sa mga kasama. Nakita niya rin roon si 7 na buhay pa kaya agaran niya itong itinakas palayo sa lugar. Hirap na hirap man, hindi iniwan ni 81 ang sugatang kasamahan upang pareho silang makabalik sa kampo, ngunit tapos na ang ibinigay na oras para sa kanilang huling pagsubok, nawala na ang pangarap niya na maging ranger pero hindi nawala ng pag-asa si 7 kay 81 na kakayanin niya ito at inihayag na kilala niya ang kanyang kapatid. Subalit malapit na naman silang masundan ng nilalang, may naisip na plano si 81 nang makitang may singawan sa itaas ng robot na pandigma. Iniwan niya muna roon si 7 upang magtungo sa kalapit na construction site para sa plano, sa paghahanap ng pwedeng magamit. Nakita nito ang bukasan ng makina ng bato, habang tinataguan rin ni 7 ang alien sa likod ng mga puno upang hindi makita. Maya-maya pa dumating na sa construction site ang alien na robot. May inilagay na bomba si 81 sa gilid ng bangin dahilan ng pagkahulog nito sa ibaba. Gamit ang payloader binangga niya ang nilalang upang madala sa gilid ng pader at hinulugan ng bato ang mga butas. Ngunit masyadong malakas ang alien na nagpa-atras sa sasakyan ni 81, pero hindi ito sumuko at patuloy na nagpalakasan sa nilalang. Tinangka ulit siyang gamitan ng malakas na puwersa, buti na lang naharang ni 81 ang alien at nadala ulit sa pader. Doon na niya nalagyan ng maraming bato ang singawan nito papasok sa loob dahilan ng mag-overload ang nilalang at sumabog. Pero hindi pa roon natatapos ang lahat, biglang nahulog ang natira niyang bomba na napakarami sa apoy, kaya mabilis na tumakas si 81 bago ito sumabog. Kalaunan, nakabalik na sila sa kampo ni 7, ngunit abala ang lahat na tila may nangyayari, lumalabas na hindi lang pala nag-iisa ang kanilang nakalaban na nilalang. Sa wakas narating din nila ang finish line, hindi makapaniwala ang Major na nagawang makauwi ni 81 ng ligtas sa kabila ng hindi sila nakapagpadala ng tulong dahil kalahati ng kanilang troops na wala na lahat. Nagkalat pala sa buong planeta ang nilalang at walang nakakaalam kung ano ang kanilang pakay. Sa pagtutulungan ng mga allies sinusubukan nilang pigilan ang pagsalakay. Dahil hindi ito madaling mapatay, sinabi ni 81 ang kahinaan ng makina kung paano niya ito natalo. Doon nakakuha ng ideya ang Major at agad inutos sa sandatahan ang dapat gawin, at sa wakas tinanggap si 81 bilang isa ng ganap na ranger. Ang kanyang unang totoong misyon ay pangunahan ng buong Ranger Regiment na pigilan ang alien invasion. Nagbigay ng kaunting paalala si 81 kung bakit sila naroon upang lumakas ang loob ng mga kasama at agarang umalis. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana nagustuhan nyo, i-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli, paalam.